Ano po? Mrs. Pinahon kayo. Pinahon muna kayo, Mrs. Ipinabarangay ng ina ni Annie ang boyfriend na si Jasper dahil sa pananakit nito sa anak. Pero sa huli, naging maayos ang pagkasama nilang dalawa matapos ang insidente. Hanggang taong 2024, na-assign sa Bulacan si Jasper. Ayon kay Annie, nalaman niyang may naging girlfriend sa Bulacan si Jasper. Akala ko ba okay na tayo? Ano tong naririnig ko na may bago ka daw girlfriend? Ha? Ano ka ba? Wala na kami noon. Tapos na kami noon. Dahil dito, napuno na si Annie at nagdesisyon na hiwalayan ang nobyo. Tumatagal, nagkakaroon po siya ng mga kaibigan. Yung girl po is pinsan ng boss niya. Alam mo, Jasper, mahal na mahal pa man din kita. Pero dahil sa ginawa mo, block ka na. Binablock ko po siya all social media account ko. Pati po yung number niya na pinantatawag niya sa akin, binablock ko din po. Tapos pag pinupunta niya po ako sa school or sa bahay, hindi ko po siya nilalabas. Makalipas ang ilang buwan, isang mensahe ang natanggap ni Annie. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Annie nang makita ang hubad na larawan na ipinakakalat ng dating kasintahan. Nasaktan po kasi sabi ko sa kanya, naturingan pa naman kitang boyfriend. Tapos ganyan yung ginagawa mo sa akin. Tapos sabi niya sa akin na, dali mo kasi ko iwan eh. Kaya gumawa daw po siya ng ganong bagay na alam niyang magiging reason para bumalik daw po ako sa kanya. Dahil dito, napilitan si Annie na muling makipag-usap sa kanyang ex-boyfriend. Mo ba kasi ako dinala dito? Dinala kita dito para makapag-usap tayo ng masinsinan. Tapos sabi niya sa akin, gusto ko tayo makasama ngayong gabi. Kung gusto ko lang naman kasi, i-delete mo na yung mga pictures ko tapos huwag mo na ikalat kung kani-kanino. Oo. Buburehin ko yun lahat-lahat. Promise. Ayon kay Annie, April 23, 2024, muli silang nagkita ni Jasper. Alam mo, tanggap ko naman na hindi mo na ako gusto eh. Kaya payag na ako na makipag-iwalay ka. Tapos may nangyari po sa amin nung time na yun. Tapos tinatanong niya ako na wala na ba talaga, wala ka na ba talagang pagmamahal sa akin, ganun. Umaga ng April 24, 2024, kwento ni Annie, nagpaalam na siya sa ex-boyfriend na aalis para pumasok sa trabaho. Maaga pa. Alas 4 pa lang, matulog ka ba? Gago ka, alas 6 na eh! Sa puntong yun, nagsimula na namang magtalo ang dating magkarelasyon. Siguro inaantay ka na nung lalaki mo, no? Ano ba? Layo pa ng pupuntahan ko. May pasok pa ako. Sabi niya ganun, hindi ka papasok, dito ka lang. Tapos sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Trabaho ako, di ba? Akin na yan! Akin na yan! O sige! Umuwi ka ng ganyan suot mo! Ano ba? Pwede bang irespeto mo naman ako, Ano respeto? Jasper? Ha? Akin na yan! Akin na nga eh! Ulit ka! Ha? Hindi ka uuwi, subukan mo to, kasi sisirain ko to. Ginaganon niya na po ako, lumabas ka ng ganyan itsura mo. Uuwi ka kapag sinabi ko, pwede ka umuwi! Ha? Dito ka lang. Natatakot na po ako. Katabi ko po yung phone operation ng hotel that time. So, ang ginawa ko, inangat ko po yung phone. Hello, good morning. Tulungan niyo ako. Sinasaktan ako dito. Pumunta po kayo dito, please. Sige po ma'am, sandali lang po. Ayun na po, please. Please, tulungan niyo ako, please. Ha? Akin na yan! Akin na yan! Hello? O, pakipuntahan niyo naman yung room 4D. Parang may nag-aaway ata doon. After 5 minutes, may kumakatok na po sa amin. Lahat pabukas po ng pinto! Nung may kumakatok po sa amin, hindi niya po pinagbubuksan. May gulo po daw dito. Tapos sumisigaw din po siya nun na okay na po kami. Boss! Pasensya na ha! Okay na po kami. Tapos sumigaw din po ako na hindi po kami okay, tulungan niyo po ako dito. Sir, pabukas ang pinto, hindi tatawag kami ng pulis!
Tulungan niyo. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na umuwi, sir. Oh, yan. Uy, nakunin mo na yung gamit mo. Pumunta ka na sa lalaki mo, ha? Sige na, alis! Inakala ni Annie na matatapos na ang kanyang kalbaryo matapos ang iskandalong sinapit sa hotel. Ang hindi niya alam, may mas matindi pa pala siyang sasapitin sa kamay ng kanyang dating boyfriend. April 25, 2024, sa gitna ng pamamahinga ni Annie, nakatanggap siya ng ilang mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ko na, ano ba yan, tawag ng tawag na. Hindi ko po pinapansin, pinapatay ko lang yung cellphone ko. Pagbukas ko ng cellphone ko, ang dami na pong nag-chat sa akin na, "Hoy, ano tong my day mo?" Sabing ganun sa akin. Bakit? Anong nangyari? Si Jasper po. Sa pagkakataong ito, hindi na naitago ni Annie sa kanyang mga magulang ang kawalang hiyaan na ginagawa raw sa kanya ng dating kasintahan. Diyos ko po! Eddie! Eddie! Oh, bakit? Ano nangyari? Tingnan mo yan. Ikaw ba to? Hindi ko naman po akalain na seseryosohin ni Jasper yung pagbabanta niya sa akin, Mapa. Sorry po. Yung papa ko po, hindi po siya makatingin sa akin eh. Sobrang sakit po sa part niya. Tapos sabi sa akin ng papa ko, hanggat hindi mo yan binibigyan ng leksyon, hindi yan madadala. Hindi man niya yan gawin sa'yo, matapos man yan sa'yo, gagawin niya din yan sa ibang babae. Dali-dali silang sumugod sa tanggapan ng Philippine National Police Eastern District Anti-Cybercrime Team o PNP EDAC para i-report ang kalaswaang ginawa ng binata. Eto ho. Ayan ho ang prueba na ipinagkakalat ng lalaking yan ang picture ng anak ko. Kung magkasagawa ho tayo ng entrapment operation, handa ho ba may pag-cooperate? Itong si victim, ipinost ang kanyang photos, nakita yung kanyang private part on social media team, pinanakot niya yon. Agad nagkasa ng entrapment operation ang PNP EDAC para mahuli ang suspect. April 29, 2024, araw ng Lunes, nagkasundo na magkita sina Jasper at Annie. Kaya natin nagawa yung entrapment kasi nga tong si lalaki is gusto niya pa rin makipagkita kay victim. The condition is, you meet up with me and then after the meet up, i-delete niya yung photos and videos niya. Sa Barangay Pineda sa Pasig City, ang napagkasundo ang meet-up place ni Jasper at Annie. Sakay ng motorsiklo ang isang pulis at ang nagrereklamong si Annie. Nakaabang naman sa paligid ang ilan pang mga pulis. Nang dumating si Jasper, agad siyang nilapitan ng dalaga. Patatagal mo. Muntik na ako magduda sa'yo. Magduda saan? Aba, mali ko. May pera ka ba dyan? Ikaw naman na magbayad. Sige na. During the entrapment operation, syempre in place na yung mga team natin dun sa area kung saan sila mag-meet up. Kasi, di ba, tinanong niya si Guy kung asan yung mga photos na i-delete. Nasa iyo pa ba yung video? Oo, nasa akin pa yung video. Nung makita na niya, na ipinakita na itong lalaki sa kanya, yung cellphone containing the photos and the videos, doon na niya tinanggal yung yung ponytail niya, which is our sign para i-arrestuhin na yung lalaki. Ano? Kailangan namin sa presinto. Papa. So, nung inaaresto, medyo nahirapan nga yung mga pulis natin kasi pumapalag siya. Tumatakbo, hinabol pa namin talaga siya. Huwag niyo ulit! Ay! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! May sa likod! Bitawan niyo ako! May sa likod! Bitawan niyo ako! Sa kuha ng cellphone video ng PNP EDAC, nagpumiglas pa ang suspect. Traffic operation nito! Nakawalan niyo ako! Nakawalan ko ako! Pero sa huli, wala siyang nagawa kung hindi sumama sa mga otoridad. Inaaresto ka namin sa paglabag mo sa batas sa Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Children. Idiniretso sa tanggapan ng PNP EDAC sa Pasig City ang suspect na si alias Jasper. Pagdating dito, hindi na niya tinanggi. So, aminado siya talaga na, yun nga, guilty siya dun sa kanyang ginagawa.
Hindi napigilan ng ama ni Annie na ilabas ang galit sa suspect. Papayag sa ginawa mo, manyakis na! Pagpasok niya dito sa sa opisina namin, nasa lubong din siya ng tatay at saka nanay nandito. So yung tatay, talagang hindi na niya napigil ang kanyang damdamin. Akala mo siguro hindi ka makukulong? Walang hiya ka! Mabubulo ka rito, Jasper. Nahanap sa patong-patong na kaso ang suspect na si alias Jasper, 24 na taong gulang. Marami tayong kasong isinampa dito. Unang-una na yung RA 9262, Violence Against Women and Children, yung RA 9995, Anti-Photo and Video Voyeurism, merong Safe Space Act, tapos Child Abuse 7610, bata pa nung minor, grave coercion, and grave threat. We're looking at in addition to 6 to 14 years. Kung i-absorb naman ng major offense yung mga ibang offenses, nasa 14 years max. Kasalukuyan siyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Pasig City. Sinubukan ng Pinoy Crime Stories na kunan ng panayam ang suspect, pero ayon sa warden ng BJMP, tumanggi si alias Jasper na magbigay ng pahayag. Payo naman ng PNP EDAC sa mga kababaihan, huwag matakot na humingi ng tulong sa pamilya o sa polis kung kinakailangan. Mag-ingat tayo kasi dapat yung privacy natin ay pinapangalagaan natin. Also, please refrain from taking photos and videos of yourselves, lalo na yung mga intimate moments natin. Chances are, pagka hindi na nagkagandahan ng relasyon or hindi totoo yung karelasyon mo, dalawa ang pwedeng mangyari dyan. It's either i-blackmail ka out of extortion or money, or yun nga, i-blackmail ka para makipagbalikan ka kung ayaw mo na.